Jesus, you're all I want. Wonderful Counselor, mighty God and Prince of Peace. Jesus, Jesus, you're all I want. Worthy, you're worthy, you are so worthy, 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 worthy of all glory. Faithful, you're faithful, you are so faithful, faithful, faithful to me. Jesus, my Jesus, Son of God and living Word. Jesus, Jesus, you're all I want. Wonderful Counselor, mighty God and Prince of Peace. Jesus, Jesus, you're all I want. Holy, you're holy, you are so holy, 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 you are so holy. Faithful, you're faithful, you are so faithful, faithful, faithful to me. Jesus, my Jesus, Son of God and living Word. Jesus, Jesus, you're all I want. Wonderful Counselor, mighty God and Prince of Peace. Jesus, Jesus, you're all I want. Worthy, you're worthy, you are so worthy, 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 worthy of all glory. Holy, you're holy,
Different journeys. One, ten. Pangako niya sa iyo. Gusto niyo magtagumpay ang inyong mga anak? Simple lang. Maglingkod kay sa Panginoon na hindi yan trabaho. Maglingkod kay sa Panginoon hindi yan duty. Maglingkod kay sa Panginoon dahil buhay nyo, hininga nyo. Pagkakataon niyo yan ng reward na yan. People need the Lord. Hello, hello, hello mga ka-daily life sharing! Isang maulang hapon sa inyong lahat! Kasama na naman natin sa studio ang mga pinagpalang lingkod ng Diyos! Hallelujah! At ang ating driver, great lover! Shout out sa ating driver! Natin ang Panginoon. Hallelujah! Ang ating noon time na awitan na nanggigising nagpapatayo sa ating lahat. Hallelujah! Ikaw lamang, Jesus, ang mamahalin. Sa puso ko'y walang ibang iibigin. Sa buhay ko'y walang iba bitiin. Ikaw lamang, O Diyos, ang lahat sa akin. Sabi ni Bea Dubyard, anong nangyari? Jesus. Tama ba yan? Ng kape? Hallelujah! Sa puso ko'y walang Ibang iibigin. Sa buhay ko'y walang ibang bitin. Ikaw lamang, O Diyos. Ikaw lamang, O Diyos, ang lahat sa akin. Oh, Lahat kumusta na ng dyan? Lahat ng may hininga. Yes! Magpuri sa ngalan niya. Kalooban ito ng ating Diyos Ama. Katawan na iinda, kasabay ang paglunda. Pumalakpak ng may dala sa presensya niya. Ikaw lamang, Jesus, ang mamahalin. Amen. Sa puso ko'y walang ibang iibigin. Sa buhay ko'y walang ibang mitiin. Ikaw lamang, O Diyos. Ikaw lamang, O Diyos, ang lahat sa akin. Oh, shout out tayo dyan! Hello kay Ginelyn Santoyo. Good afternoon. Taga saan po kayo? Hello kay Emerald Tamayo ng London. Kay Sheila Patricio ng Davao. Amen! At sa Valderrama family, hello, hello, hello! Yeah. Architect. Then, ang Villanueva family from Montalban. Uli!
Manuel family, si Ate Grace. Shout out po sa inyong lahat. Pa, syempre, lalong-lalo na dun sa tatay ko, nandiyan dyan sa Isabela. Hello! Sa Isabela! Hello po. Ibang klase ang daily life sharing. Ang layo ng naaabot. Sabihin nyo nga sa amin, nasang lugar ba kayo? Dahil ang driver natin ay patuloy na maglalakbay. Handa na ba kayo? Nakinig? Sabi-sabi tayo dito. Sabi yan sa... Sabi. Oh, Shout out, ang galing mo! Welcome po sa Daily Life Sharing. Magandang umuulan at tanghali po sa ating lahat. Amen. At salamat po dahil kayo ay narito sa Daily Life Sharing. Pati ko ang aking mga anak, hindi ako magsasawa sa pag-imbita sa inyo. Dito sa Daily Life Sharing from Monday to Friday. Si Juliet at ang aking mama dyan sa Biliran Leyte kasama ng aking kapatid na sa Banaba, San Mateo. At sa mga kaibigan ko po sa Japan, Ohio, minasan. Konnichiwa. kaibigan ko dyan sa Japan. Hi. Yuki Wapuro! Ano yan? Parang nagsipaggawa kayo ng assignment. Sabi ni Pastor Micaela sa Silay, Bacolod, sabi niya, pot-pot naman ngayon, Brother Albert. Alam mo ba, sabi ni Pastor Marivic, mukhang na-demote ka daw. Mukha ka daw barter, hindi driver. Wow, Pastora, sabi rin po ng Santoyo family, they are watching from Batangas. Hello! Alae! Yes. Kumusta? Hallelujah. Hello kay Nathaniel Olino. Uli na from Makati. Anak ko yan! Hello kay Marilyn White ng Nabota. Wow! Nabotas family! At watching sa Pasig ang Molera family. Sabi ni Bea Dubiard sa France, ilan daw kaya ang nainom mong kape? Wala pong kape at pandasal ngayon. Ha, brother. Hyper! Yes, at hello kay Kuya Rainier ng Nisho, Japan. Inaabangan ang part 2. Wow. Mga ka-daily life sharing, kamangha-mangha ang programang ito. Alam niyo po ba, lahat ng itinatag, sinishare nila like, bagamat wala pa sila dito, eventually, isang araw, bigla silang dumarating. There is power in spoken word. Amen po ba? Napakabuti ng Panginoon. Hallelujah. Praise God! At watching din si Pastor Mila ng ating Bangkok, Thailand. Hallelujah! Hello! At ang sabi niya, ang kanyang apo ay nakikiyehe. Hallelujah! Ikaw lamang, Jesus. Lord! Ikaw lamang, Jesus, ang mamahalin. Wow! Sa puso ko'y walang ibang iibigin. Sa buhay ko'y walang ibang mithiin. Ikaw lamang, O Diyos. Ikaw lamang, O Diyos, ang lahat sa akin. Ikaw lamang, O Diyos. Ikaw lamang, O Diyos, ang lahat sa akin. Amen. Hallelujah. Hello kay John Chua and family ng Abulog, Cagayan. The Hub of Christ, Abulog, Cagayan. Good afternoon po. At Pastor Dong, aawit tayo ng happy birthday. Birthday ng ating mahal na kaibigan. Sila ngayon ay nasa Cheesecake House sa Iligan City. Si Brother Ben Manga. Happy birthday! Ang dati ng lahat! Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday! To you. Wow! Happy birthday to you! Happy birthday! Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Pastor Dong, panalangin mo si Brother Ben. 83
years old na siya ngayon. Panginoon, sabi mo sa Psalms 90, Lord, give him a heart and wisdom to know you more. Amen. Teach him, Lord, to number your days, to number his Amen. days, and give him ability and wisdom and spirit, Lord, from you, Father God, that he can bring it, Lord, bring it to you, Lord, and many people will come to know you. In Jesus' name. Amen. Happy birthday, Brother Ben. Mahal na mahal po namin kayo. Mahal na mahal kayong lalo ng Panginoon. Salamat sa Diyos. Binigay mo ang buhay mo kay Jesus. Dahil dyan, ikaw ay naglilingkod sa isang napaka-espesyal na gawain. Na sa Amen. Iligan City po kayo, you are sent with an assignment. Amen. Yun. Praise Amen. God. Hallelujah. Enjoyin niyo po ang inyong masarap na pagtanghalian. God bless you po. At syempre, binabati din natin ang ating avid kaabangers mula sa Spain, ang Torres family. Ang Norma, si Ate Norma Sales Cadiz, sila po ay nasa Spain. At hello kay Engineer Pastor Daphne Acal Vicente, ang guest natin noong isang araw. Praise the Lord. Hallelujah. Napakabuti ng Panginoon. Amen. At hello kay Rosette Kalapotok. Good afternoon sa inyong lahat dyan sa Davao City. At hello kay Lichi Bakiran ng Kuala Lumpur, Malaysia. Yes. Napaka-espesyal ng araw ngayon dahil part 2 ng ating pinag-uusapan, embrace your calling. Maaari niyo bang isulat sa comment box, embrace your calling? Napakahiwaga ng buhay, ano? Habang si Pastor Dong ay aawit ng ambassador. Napakahiwaga ng buhay. Imaginein mo yung kwento ng bisita natin kahapon ng ating pamilya, extended family natin siya sa Nisho, Japan. Narinig natin yung kwento niya, di ba? Ang daming TNT na lumabas kahapon. Unang TNT, tago lang ng tago. Huwag niyo pong gagayahin, hindi ho bumubuhay. Nakakamatay po. Huwag hong TNT. Kaya napakasarap po ng mabuhay ng normal. Napakasarap mabuhay ng legal kasi hindi ka TNT, hindi ka takot na takot, hindi ka takbo ng takbo, hindi ka tago ng tago. Salamat sa Diyos sa gitna ng proseso na yan ay inilagay ng Panginoon sa puso ng kanyang lingkod ang isang mataas na panawagan. Sino siya kahapon? Ang sabi niya, nagwalwal. Akala ko yung walwal nawawala. Mas matindi pala yun sa nawawala ang nagwalwal. Hinahanap ko pa sa dictionary, wala din eh. Ikaw lang talaga palang may lingwahe nun eh. Talagang ang mga taong naliligaw, inililigaw, ano ba, sinasadyang iligaw ang buhay, kung ano-ano mga salitang natututunan. Pero kahit na ganon, meron po talagang Diyos. Amen po ba? Magtago ka man, tumakbo ka man, pero pag may panawagan ka, andon pa rin ang Diyos. Akala mo, iniwanan mo ang nabotas, binutas ng Diyos ang dinanan mo. Nakarating ka ng Japan. Hallelujah. Kaya naman, dahil dyan, napakarami mong pinaiyak kahapon. Kasama na kaming umiyak. Maraming namangha, maraming nakinig at maraming nag-aabang sa napaka-exciting na kwento ng buhay mo, ng inabot mo ngayon. Praise the Lord. Hallelujah. Mga kaibigan, mga kapatid, dahil ang ating programa ay hindi naman ito pang aming Pastor Dong. Ito po ay para sa lahat. Kaya kaming mag-asawa, hindi kami humihintong mag-train. Nang mag-train kasi yung mga na-train namin nung nakaraan, mga pastor na sila. Andyan na sila ulit sa cellphone ngayon kasi nasa iba-ibang lugar na sila. Yung after ng pandemic na huminto ang program natin, ang karamihan po ng mga nahubog ay humayo na po ng humayo. Dahil nakakita si Pastor Dong ng pangitain. Ang nakita niya yun daw aquarium, ang lalaki na ng isda. Hindi nakakasya. Dati galunggong lang, naging balyena. Imaginein mo yun. Kaya ang ginawa, buksan na ang aquarium. At sila ay pinahayo, pinalabas. At ngayon, ang lulusog na nila. Ang dami-dami na nila. Ang iba ay nag-celebrate na ng 3 years, 2 years, and 1 year anniversary. At ang simbahan natin sa Nisho, Japan, magwa 1 year na din. Ngayong katapusan ng September,
Hallelujah! Napakabuti ng Panginoon. Kaya ang lahat ng umupo dyan, naniniwala ako kapatid, sit! Ano ba yung ibig sabihin ng sit? Share! I invite! T! Ano ba yung T? Sit, share, invite. Ano ba yung T? And tag. And tag! Yun! Sit, invite, and tag! Yan lang ating gagawin. Wala nang iba. Tag, taga saan ka ba? Yeah! Praise God. Sige, Pastor Dong, awit po kayo. Buhay ko'y alay sa iyo, nakahandang gamitin mo. Kalooban mo ang maghari sa buhay ko. Ikaw lamang ang susundin kahit saan mo man dalhin. Maglilingkod sa'yo habang buhay, Panginoon. Amen. Sa piling mo'y panatag na ang buhay ko. Sa piling mo'y panatag na ang buhay ko. Pag-ibig mo siyang sumakop sa puso. Pag-asa at lakas sa'yo'y natagpuan. Di mo iniwan, ni pinabayaan man. Sa piling mo'y panatag na ang buhay ko. Pag-ibig mo ang siyang sumakop sa puso. Pag-asa at lakas sa'yo natagpuan. Di mo iniwan, ni pinabayaan man. Buhay ko'y alay sa iyo, nakahandang gamitin mo. Thank you, Lord. Amen. Kalooban mo ang maghari sa buhay ko. Ikaw lamang ang susundin kahit saan mo magdalhin. Maglilingkod sa'yo habang buhay, Panginoon. Maglilingkod sa iyo habang buhay. Maglilingkod sa'yo habang buhay, Panginoon. Amen. Praise the Lord. Salamat sa Diyos. Salamat na maraming Kuya Albert, sa ating poging driver. Talagang umiinit silang mag-asawa sa paglilingkod. Salamat, Ate Isa. Praise God. At ngayon, mga ka-daily life sharing, isang kagalakan po na aming ipakilala sa inyo ang panibago nating hinuhubog ngayon. Actually, matagal na silang nahubog. Yan, inilabas lang sila. Ayan, yan ang tamang salita pala, no? Galing po sila sa mountain ba? Opo. Wilderness ba? Hindi ko alam, halo-halo. Welcome natin sila sa ating programa at sila inyo pong makakasama ngayong oras na ito kasama ni Pastor Dong. Pastor Dong, meron akong tanong, gaano po ba kahalaga na yakapin ng isang tao ang kanyang tinanggap na pagbabago upang siya ay humantong sa ganitong pangyayari na siya ngayon ay naglilingkod na kay Kristo? Ang pagyakap niyan, ang pangako ng Panginoon, di kita iiwan, sabi ng Hebrew 13:5. Di kita iiwan, ipababayaan man.
Sa Chronicle, sabi niya, ang Diyos, ang mata niya ay nakatunghay sa mga taong tapat sa Kanya. Nakatuon siya sa mga taong tapat sa Kanya. At sinasabi ng salita niya na sa John 16, na kahit kayo may kahirapan, kahit kayo mayroong kakaharapin ng mga tribulations, sabi ng Panginoon na be of good cheer because I already overcome the world. Kaya tunay nga indeed ang mga taong nasa katotohanan at ang katotohanan po ay pinalaya na siya at malaya ka na nga. Kaya ang isang malaya, niyayakap niya ang gawain ng Panginoon. Amen. Oo, kasi malaya na siya. At ang kalayaan niya, yayakapin niya ng lubusan na yan. At habang siya ay dumadaan sa mga pagsubok, kakaiba na ang buhay niya noon. Buhay na may payapa, may problema pa rin, pero may kapayapaan. Amen. May problema pa rin, pero may kagalakan. May problema pa rin, may pagtitiis pa rin, pero andoon ang presensya ng Diyos. Amen. Praise God. Salamat, Pastor Dong. Alam niyo ba, mga kaibigan, mga kapatid, pag niyakap natin ang paglilingkod, makakalimutan mo ang lahat ng mga dapat mong makalimutan. Alam mo, dahil ikaw ay nakatuon sa pinagagawa ni Kristo Jesus, katulad ng ginagawa namin ngayon, we never stop from serving. If you embrace your calling, you will be unstoppable. Isulat mo sa comment box, if you embrace your calling, you will be unstoppable. That's why we are unstoppable. Ita-turn over ko po ang mikropono kay Ate Sheila, kay Kuya Architect JP, at kay Pastor Dong. Sagutin mo ang aking tanong. Talaga ba unstoppable ka, Ate Sheila? Amen. Hindi papipigil dahil sa Diyos, tunay nga siya ang ating lakas at kanlungan. Amen. Praise God. At magandang hapon po muli sa ating mga viewers dyan. So, nasaan man po kayong lupalop ng daigdig. Yan, sabi nga ay patuloy tayong sumuporta at mak-tune in lang sa ating topic for today. At tunay nga na sabi nga ay yung embrace your calling. Ito yung bibigyang diin natin sa araw na ito. Yes. So, Yeah, embrace your change. Oo, embrace your change. At patuloy na sa pamamagitan ng ating guest for today mula sa Nisho Japan. Yan. So, syempre, sa mga taga-Japan dyan, tune in lang po kayo. Yeah. And welcome, Ate Ayumi Nakashima. Yan. Yes. Hello po. Yan. O, naka-mute ka. Unmute mo dyan. Hello. I-unmute mo muna yung sa'yo. Okay na po, Pastor? Yes. Yun. Praise God. Magandang hapon po sa lahat. Ayan, sa Tagalog, magandang hapon po sa lahat. At sa Portuguese naman po is boa tarde para todos. Yung pamilya de Boas Novas. Ay sa Japanese naman po is konnichiwa, minasan. Ayan. Ako po ay nandito po ulit sa ating live sharing na part 2. Maraming salamat po. Magandang tanghali po sa inyong lahat dyan sa studio, Pastor Dong, at sa aking mga sister and brother. Ngayon po lang po sila nakita, Pastor May. Sa inyo pong lahat, magandang tanghali po. At sa mga nanonood po, binabati ko rin po ang aking family, ang aking mother, ang aking mga kapatid dito sa church, sa Boas Nova, sa The Hub Christ. Magandang tanghali po kila Kuya Rainiel, sila Ate Mitch, sila Kuya Ronel. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Ayan. Okay. So, nung nakaraan pala, brother, yung nakaraan ay pinag-usapan, yung part 1. Yung part 1 po. Pinag-usapan yung kanyang pinagdaanan, pero hindi niya tinambayan. Yes. Pinagdaanan. Talagang naiyak ako sa part 1, Pastor, sa love naiyak story. Oo, pinagdaanan. So, yung pinagdaanan niya, hindi madali kasi tago ng tago. O, takbo ng takbo. At isa pa, takot na takot. Ano naman ang pinagagawa ng Diyos? Okay. Ngayon, kasunod ay tama na. Wow! Tama
Tunay na, Pastor. Lapit yung mic. No? Tama na. So, pero, ang isang mga pinagdaanan niya noon na tago ng tago sa Japan, mga kaabangers, huwag niyo pong gayahin yun, ha? Yan. Kasi Yes po. maaaring siya lang ang nakaligtas na binigyan ng pagkakataon ni Lord, pero hindi po lahat, no? Pero huwag niyo pong gayahin kasi talaga naman po ang batas matalas. Oo, sunod lang po tayo sa batas, okay? So, ang Japan ay napakagandang napakabait na mga tao. So, kailangan lang natin sumunod tayo para hindi tayo abutan. Oo, kasi kahit mabait, pero ang batas ay mas matalas. Yes. Oh, yun. So, si Sister Ayome ay talagang nakaligtas. Wow. Oo, nakaligtas. Pinahintulot na Diyos lang. Iisa lang talaga. So, ibig sabihin, Pastor, Oh. kung applicable kay Ate Ayumi, so hindi maaaring applicable din ito sa iba. Kaya wag natin gagayahin. Siya lang yun. Wag nyo na, yan sa papaalaala, wag nyo na pong subukan. Huwag nyo nang gayahin. Huwag na pong subukan. Oo, mali kasi ilang Joseph lang, isa lang Yes. yun. Tama Oo, po. Ilan lang din Gideon ng tumakbo. Oo. Ilan lang ang Gideon tumakbo. Kaya makikita nyo sa huling salita ng Gideon na aklat may question mark. Oo, hindi nyo napansin yun. Oo, ngayon alam nyo na. Oo, balikan nyo yung dulo nyo. I-review natin yan. Oo, Review natin yan, mga kadip. Oo, yun lang yung may question mark. May assignment tayo ngayon. Question mark. Yun lang yung may question mark. Kasi parang gusto namin buksan yung Bible, ah. Oo, yun lang yung may Ito na yung real talk, Pastor. Oo. Real talk na to. Ang ating pag-uusapan ngayon kung bakit may part 2 tayo, doon tayo sa salitang dalawa lang. Yung salitang repair at yung pangalawa ay lumago sa 2 Peter 3:18. Doon tayo sa repair and then lumago. Kasi yung embracing change, siya nakaligtas na eh. Oo, para mayroon tayong direction. Tama. Oo, yung pinagdaanan niya, yung kwento niya, yung buhay niya, anong ang mga bagay na, anong nangyari sa buhay niya na, ngayon, bakit niya narating ito? Oo, yung At kapupulutan natin ang aral, Oo, Pastor. kapupulutan. Excited din siguro siya sa mga tanong natin. Yun na nga. Talagang wala akong passion dito na susundan talagang. Kami po ay talagang na-excite sa Eto, anong talagang- susunod. Kasi Na tanong. kasi binabakapan ito ng mga tawag powerful living. Iyan. Amen. Oo, buhay na patotoo. Amen po. Ayun. Okay, balik tanaw tayo. Sister Ayumi, ano ang masasabi mo sa iyong pinagdaanan? Yun po. Tulad po ng sinabi nyo na kayo pong tatlo na huwag pong tularan. Kasi hindi po talaga tama na sumuway tayo, lalo-lalo na po dito. Talagang nagkataon lang po na yung naranasan ko rito, nag-TNT, nagkataon lang po talaga na nandun si Lord sa tabi ko na yon, nung time na yon, naniligtas niya ako. Diba? Paano po? Siyempre, iba-iba po tayo. Kaya nga sabi Lord, diba, binigyan tayo ng iba-ibang ugali. Ilat po tayo iba-iba, hindi po tayo para-parehas. So, paano po kung kung hindi natin na alam na mas matindi pa po yung maranasan nyo yung sa ginawa kong ganon. Diba? Ako sabi ko, salamat sa Diyos kasi malakas yung loob ko. Paano po yung ginawa nyo, mahina po yung loob nyo? Tulad ng sinabi ko na ayun na naubusan ako ng hininga dun sa may loob ng lababo. Di ba po? Paano kung hindi ko kayo katulad na ganun din mag-isip yung sa ginawa ko, kung paano ako nakahinga doon sa loob ng lababo ng 3 hours na napakasikip na lugar. Di ba? Huwag po natin tutularan yon dahil maganda po, tulad na sinabi ni Pastor Dong na maganda po talaga ang Japan, pero hindi po lahat sa atin na nakakaranas po ng maganda. Di ba sabi nga nila ang Japan is sagot sa kahirapan. Japan. Pero hindi po. Para po sa akin, hindi po siya naging sagot sa kahirapan. Oo nga, ay galing. Pastor eh. Di ba? Kaya yung mga nagbabalak po mag-TNT, huwag nyo na pong subukan. Ayun. Lalo po ngayon, napakahirap po dito.
Ay, hindi ko po kasi yun nga po, nakatakbo ako, nakatakas ako. So, meron pong na hindi nakakatakas, hindi nakakaligtas. So, nakukulong po. Kung ano po yung kung ano po yung ginawa nyo, kailangan po nating pagbayaran. Yung nagtago ako, so siguro pagbalik ko doon is naghirap ako doon sa loob ng lababo. Paano po kung makulong ka o hindi pa po yun ang mangyari sa inyo? Hindi po tayo pare-parehas ng may experience, kaya sumunod lang po tayo kung sino po ang may balak na pumunta rito sa Japan. Sundin po natin yung batas po nila para po wala po mangyari sa atin na parusa na ibibigay nila sa atin, hindi din po pare-parehas ang mga parusa na ibibigay ng batas dito. Kaya wag po natin tutularan yon. Oh, sabi nga po dito ni Tita Bea Dubiard, Pastor. Tago ng tago, takbo ng takbo. Nakaligtas siya kasi si Lord ang may hawak ng buhay niya. At binago siya ni Lord ngayon. Siya ay nagamit na ni Lord na mag-spread ng Word of God. Ayun. Talaga Pinakapan, naman. Pastor, nang sinabi ni Sister Abby na may purpose si Lord sa buhay ni Sister Ayumi. Ayun. Yung mayroong specific calling. Yes. Opo, amen po. So ngayon, Amen. kaya makikita ngayon nakaligtas siya, hindi na nakatakas, nakaligtas na. Wow. Magkaiba yung nakatakas at Magkaiba. Okay, yung tumakas pa sa hanggang hahabulin pa rin. Tas, O di ba? Safe na. O di ba, anak Ayumi, di ba? Ikaw umalis na ng botas. Balikan ko lang ng tanawa kasi may sagot ka noon eh. Ikaw gustong tumakas na botas para sa kahirapan ay makaiwas nang dumating ka naman diyan sa Japan. Talaga ba naman yung tinakasan mong problema o tinakasan mong iwas ng problema? Nung dumating ka sa Japan, talaga bang naiwasan mo yung natakasan mo talaga yung problema? Hindi po parang sinundan din po ako. Sinundan po ako ng problema. Bakit? Oh. Marami pa pong pagsubok. Siyempre, nung tinakasan ko po, dalaga po ako, wala pong sumusuway, di ba? Gusto ko po tumakas sa mga magulang ko para magkaroon ako ng kalayaan na akala ko yun yung magpapasaya sa akin kasi siyempre po tayo mga kabataan, di ba? Yung nanay ko lagi ako pinapagalitan, yung nanay ko laging ganyan, maingay sa amin, ganyan. So, aalis ka ron. So, naging mag-isa ka. Pero po, nung napunta po ako dito sa Japan, doon po namulat yung mga mata ko sa hindi magandang gawain. Kasi nga po, walang nagbabawal sa'yo. Walang puro okay, kahit ano pwede mong gawin. Diba? Diyan ko po, lalo po akong naging lasinggera. Sabi na po natin, lalo po ako naging, yung ano ko pa rin po ang bisyo dito. Dito ko po mas namulat yung pagiging, nagiging, ano yung tawag dyan? Yung kalayaan na hindi naman dapat. Pastor, may nakaka-relate po sa nanonood, si Pastora Salvi, sabi niya, muntik na ako mag-Japan noon, siguro ako din, nag-TNT na. Takot na takot, sabi ni Pastor Sam, huwag ka nang mag-Japan, aasawahin na lang kita. Kaya sa maging Japayuki ka, salamat sa Diyos, niligtas niya ako, ginamit si Pastor Sam. Grabe po, marami po nagre-react. Japan, hindi tunay na sagot sa kahirapan. Kahit saan talaga walang lugar eh. Kasi ang location, gusto mo magtagumpay, si Lord muna. Yun yung safe place. Saka na lang muna natin yan. Dito wala tayo excited. Interesting to, Pastor. Oo, di ba? Okay, so ngayon, nakita mo na yan. Napansin mo na yan. So ngayon, yung paano mo na-encounter si Lord? Paano mo siya naranasan sa buhay mo? Oo, totoo. Pagtuturo yung mga pangyayari. Kasi hagdanan mo na yun eh. Sabi ng Romans 15, di ba? Yung lahat ng unang kasulatan ay nasulat sa ikatututo natin. May hagdanan yan, Romans 15:4. Para matuklasan natin ang pangarap, yung pag-asang nakalaan sa mga anak niyang naniniwala sa Kanya. So, doon tayo diretso. Paano mo naranasan si Lord, Sister Ayumi? Paano siya na-encounter sa buhay mo?
No, na-encounter ko po si Lord. Bago ko po na-encounter si Lord, napalo po muna ako ng matindi. Oh, tindi. Okay. Pinaranas niya po talaga sa akin yung mga dapat kong maranasan na hanggang sa totoo lang po, naranasan ko rin gusto ko nang bawiin yung buhay ko, kumbaga sa masaling salita, naranasan ko na rin po mag-suicide. Yan, pero hindi talaga inallowed ni Lord. Dahil nga sabi nga nila sister, yun na nandyan, sabi nila nga na may purpose sa akin si Lord. Hindi ko rin po maintindihan yung time na yun kung ano, kasi bawat po talaga nagtatangka ako dahil syempre sobrang problema. Breadwinner po ako kasi dati sa amin na naranasan ko po na lahat po siguro nang i-imagine nyo na naranasan ko na bilang kabataan. Bilang yung imagine nyo po yung mga batang yung mga kabataan na walang umaagapay na mga magulang. Yun po. Pero nararamdaman ko po sa sarili ko, may takot po ako sa Diyos. May takot po talaga ako nararamdaman. Kaya nga TNT, takot na takot kasama po yun. Talaga may takot po ako na nararamdaman nung time na yon. Tapos pasalamat po ako sa buhay ni Pastor Daniel. Yan, yung ano po siya, si Pastor Daniel po, siya po yung pastor senior namin dito na Brazilian po siya. Doon. Tapos yung sa kaibigan ko po na nagsama sa amin sa church, na pupunta-punta kami sa church, nagpupunta-punta kami ron, pero hindi ko po muna masyadong naiintindihan yung mga words, yung mga napapakinggan ko. Wala po akong maintindihan dahil Portuguese nga po ang mga preaching doon. Tapos yung mga halos, lahat po talaga sila doon Brazilian. Ako lang po yung nag-iisang Pilipina doon. So, kasama ko po yung asawa ko, minsan tina-translate niya sa akin, tapos pinapaintindi niya sa akin. Tapos humingi lang po ako sa Holy Spirit na sana maintindihan ko yung mga ipipreach, maintindihan ko yung mga sasabihin ni Pastor. Tapos hanggang sa yung yung asawa ko po talaga siya yung unang nahipo, siya yung unang kinausap kasi kung hindi naman po dahil sa kanya din, hindi rin po ako makakupunta lang dahil Brazilian nga po yung asawa ko. So kami po, sabay-sabay po kami nag-church doon. Kasi dumating po yung encounter of God. Yun. Ang sabi ko po kay Lord na umingi po ako sa Kanya ng sabi ko sa Kanya pwede na po ba sabi yung pastor yun sa Mateo 7, Kapitulo 7, verse 7 to 8. Sabi po dito, tingnan ko lang po dito. Kasi yung na-encounter ko po si God, ito po yung una niyang word na nabasa ko. Hindi ko po alam, basta na lang po to sa akin. Binagbabasa ko ng Bible. Kumbaga, siya po yung unang tumibok. Siya po yung unang tumusok sa puso ko na verse. Ang sabi po dito sa humingi, humanap, kumatok. Sabi po sa Matthew 7, Kapitulo 7, verse 7. Humingi kayo at kayo'y bibigyan. Humanap kayo at kayo'y makakatagpo. Kumatok kayo at kayo'y pagbubuksan. Sapagkat ang bawat humihingi ay tatanggap, ang bawat humahanap ay makakatagpo, at ang bawat kumakatok ay pagbubuksan. So, ito pong verse na to, talagang napakalakas po ng impact sa akin ito. Yan, maiyak na naman po tayo Ito naman po tayo. Naalala ko lang po kasi ito yung unang tinawag ako ni Lord. Nag-testimony ako dun after ng encounter. Meron po kami ditong every year na ginagawa na encounter. Na pupunta po kami sa may, parang camp po siya. 3 days po doon. 3 days po kami mag-stay doon. So, talagang may encounter. Doon ko po first time na encounter si Lord. At ito po yung inano niya sa akin. Kasi ang unang-una po, dito tayo sa may humingi kayo at kayo'y bibigyan. Kasi yung buhay ko nga po dati, di ba, ganyan. Sinabi ko sa kanya, Lord, ayoko na po sa buhay ko na to. Pagod na po ako. Baguhin mo po yung buhay ko. Humingi ako sa kanya. Tapos, tapos sumunod naman, ang sinabi, humanap kayo at kayo'y makakatagpo. So, ang hinanap ko po nun, church, kasi nahanap ko na po lahat Nahanap ko yung kaligayahan ko sa mundo. Kala ko, yung hinahanap ko na pagbabago ng buhay ko, ala ko yung hinahanap kong kasiyahan, nasa barkada,
nasa mga kaibigan mo. Pero, hindi po pala yung kaibigan mo ay mali ka tol, isang tagay lang yan, tagalin natin problema mo. May problema ka, mali ka, tagalin natin yan. Kala ko po yun. Di, syempre, ikaw, bata ka nga, ka, inuman tayo, para matawa yung problema natin. So, paggising mo, masakit lang yung ulo mo. Pero yung problema nandun pa rin, hindi pa rin nawala. Sumuka ka lang ng sumuka sa kalasingan mo, hindi mo lang alam yung pinaggagawa mo. Dahil nagwalwal nga kayo, hindi mo alam kung ano pinaggagawa mo yung time na yun. Kasi sobrang kalasingan mo, paggising mo, andun pa rin yung problema. Inuulit-ulit nyo na naman, nandun pa rin, wala pa rin nangyari. Ganun at ganun pa rin. Wala pong nagbabago. So, ang hinanap ko po dito, yung church, si Lord na po ang hinanap ko rito. Wow, okay. Kaya kung humingi kayo ay bibigyan. And kaya sobra po talaga na ginawa ng Diyos sa buhay ko. At ang dito naman po sa Kumatok, nung nag-church na po ako, nagsisimba na po ako, so kinatok niya na po yung puso ko. Nandito ako, sabi niya gano'n, sabi ni Lord, buksan mo ako sa puso kasi meron po na yung dati, di ba? Alam kong kinakatok, siya po yung kumakatok sa atin eh. Pero hindi po natin siya pinagbubuksan. Hindi natin maintindihan yung time na hindi ko po talaga maintindihan eh. Meron kang calling, tinatawag ka na niya, pero ayaw mo pa kasi nung time na yun talaga, marami po talaga tumatawag sa akin ng mga Christian. Pero ayoko pa. Ang iniisip ko, ayoko dyan, Christian yan, mahigpit dyan kasi pagbabawalan ako ng ganito, pagbabawalan ako, ayoko dyan, mahigpit dyan pag Christian eh. Yun po kasi, takot po akong na pagbawalan niya at maiwan yung bisyo ko, yung gawain kayo ko, baka pagbawalan ako sa uminom, pagbawalan ako manigarilyo, ayoko dyan. Tsaka mahigpit daw dyan sabi nila ganun. Ganun po yung yung utak ko dati. Yumi, curious lang po ako nung nasabi niyo po yung experience niyo dun sa Matthew 7:7. May I ask po, ano yung unang itinuro ni Lord sa inyo na, alam mo yung naisip mo na, ang hirap isurrender? Ano po yun? Curious po ako as you're telling us yung hardship na pagdaanan ninyo. Surrender ko po yung buhay ko na, parang kailangan mong mag-charge every week. Yung oras mo namin. Parang bigat naman. Linggo-linggo kailangan nandun na tayo. Tapos hindi ako makakapanigarilo kasi ang tagal-tagal doon. Yun. Maraming makakarilan. Real people. Yes, exactly. This is daily life sharing. All about. So, syempre, gusto nating malaman, Ate Ayumi, from that moment na yun, na matinding pinagdadaanan mo, yung gusto nating makita dito yung paano ang Lord kumilos para i-rescue ka dun sa mga madidilim na bahagi ng buhay na meron kang pinagdaanan. Oh, grabe po ang rescue sa akin ni Lord. Holy Spirit po ang umaano sa akin na merong time na syempre pag pupunta ka ng church na may mangyayari na parang ayaw niyang tumuloy. Ayaw kayong patuluyin. Di ba? May struggle. May talagang ayaw yata. Andyan yung nag-aaway kayo. Ay, mga tayo magsimba. Wala lang di ba gano'n? Huwag na tayo magsimba. Daming gano'n. Ayaw yata tayo pagsimbahin eh. Nino. Di ba? Parang napaisip din po ako doon. Ayaw tayo pagsimbahin yata ni Lord. Ganyan. Si Lord po ba talaga ayaw magpasimba? Ay, ganun talaga. Para doon sa mga viewers natin, yung mga nakaka-relate dyan, comment lang kayo ha. Alam mo yung sisimba na lang, Konting ulan. na lang, medyo, Konting ulan. Ay, ayoko na. may struggle pa, no? Ay, no. Atlangan pa, di ba? Wala talagang exempted, no? Talagang meron ganung eksena. Sige. Ay, nako. Si Lord po ba talaga ang pumipigil? Si Lord, di ba? Kawawa naman po si Lord. Si Lord po ang nasisisi. So, di ba? Okay. Bakit hindi yung kalaban? Oo. Okay, ipaliwanag ko yung mga area na yan para maging aral sa mga nakikinig. Kasi minsan nakala natin si Lord ba talaga pumipigil o sarili mo? Ayun.
So sa Galatians 5, okay, 17 tayo. And then Galatians 5:13. So sabi doon, for the flesh lusts against the spirit, and the spirit against the flesh. The flesh lusts against the spirit, and the spirit against the flesh, and these are contrary to one another, so that you do not do the things that you wish. Yun yung kanina yung sinabi, hindi mo ako panigarilyo doon, hindi ako maano. Kontrabida sa mga kagalakan ko yan. Kontrabida yan sa gusto ko. At daming bawal dyan. Iyan po yung meaning niyan sa Galatians 5:17. Tapos isa pa doon, sa Galatians 5:13, nilagay ko lahat dyan. For you, brethren, had been called to liberty. So, nasa atin lahat ng kalayaan. Kasi yung tao nangarap ng liberty, freedom. Yung true freedom. So, only do not use liberty as an opportunity for the flesh. Huwag niyong gamitin ang kalayaan niyo para masunod yung hilig ng inyong laman. Hilig ng inyong laman. Oo nga, malaya ka. Malaya tayo. Pero hindi yung laya na yan para sundin o gamitin ang laya para sundin ang hilig ng gusto natin. Kundi, but through love, serve one another. Yan yung true love, serve one another. So, yan po yung maliwanag na actual ngayon kung bakit ang hirap magpunta sa simbahan, ang hirap umupo kasi nang matagal, kasi ang dami mong gusto na kailangan mong paunlakan sa loob mo. Oo, dyan ngayon nagkakatalo. Sino ngayon? Yung choice mo na yan, yung liberty mo na yan. Yun ba'y pipiliin mo si Lord o pipiliin mo ang world? Sinabi nyo kanina yung repair and lumago. O yun yung repair. Pipiliin mo ba si Lord o pipiliin mo ang world? Palitan mo lang ng W at L. Lord and world. Pipiliin mo. At sa buhay ni Ate Ayumi, Pastor, nagdaan po siya doon. Yun. Dinaanan niya yung hagdanan na yun. Dinaanan niya yung path na yun. Kasi ang discipline talaga ay pathway yan to freedom. Pathway yan to freedom. Hindi yan para ay ikaw ay ikulong. Kaya po pala sabi ni Pastor Azali, wow, don't use our liberty as an excuse to give way for our fleshly desire. Oo, Hindi ganyan talagang yan. gagamitin ang kalayaan, Pastor. Oo. So, paano mo ni-repair yan, Sister Babe? Yung ni-repair sa sarili mo, ano ang matindi mong lakas na ginamit na paano mo yan sa ma-overcome at masabi mong no to you, yes to the Lord? Wow. Okay po. Ano ang mga proseso? Yung una-una po, yun umatin po ako ng encounter. Okay. So, habang nag-charge po ako, patuloy po kami nag-yoyosi. Kami po na mag-asawa. Chain smoker po kami dalawa. So, patuloy po kami bago kami magpunta ng church, mag-yoyosi. Siyempre, hindi naman po natin, hanggang sa Holy Spirit na inaano na po kami niya, kinakausap, huwag niya, parang nahihiya. Meron na po kami hiyang nararamdaman. Wow! Nahihiya na po ako naramdaman. Kasi, pagpapasok po ako ng church, siyempre, ang mga Brazilian po, kapag papasok ka po ng church, mayakap po sila. I-embrace ka po nila. Oo, ganyan po sila eh. Bon dia, ganon. Bon dia. Lalo po pag mga babae, yayakapin ka po nila, i-welcome ka po nila through embrace. Opo. Yayakapin ka po nila. So, one time, meron po ako nakita, parang naganyan yung mukha niya. Naamoy? Kasi matapos lang po mag-yosi. Siyempre, hindi naman po nila sabihin, di ba? Ganon. I smell you. Nahiya po ako sa sarili ko. Nahiya po ako. Oo. Opo, nahiya po ako. Tapos, gimanyan po ako. Inamoy ko yung sarili ko. Siyempre, yung mga nagyoyosi, hindi po natin naamoy yung sarili natin.
Pero yung mga hindi nagyoyosi, amoy na amoy po yan kahit isang itit mo pa lang po. Amoy na natin yan. Yung mga ano, kasi dati, nung ako nagyoyosi, hindi ko po talaga naamoy sarili ko. Kahit yung katabi ko nagyoyosi, hindi ko rin naaamoy. Pero kapag once na hindi ka na nagyoyosi, kahit konting-konting usok lang na dumapi sa katawan mo, maaamoy mo na po eh. Oo. So, pumunta po ako ng encounter noon. Na-attend po ako nung bago po ako umati ng encounter Friday ng gabi. So, pagdating ko po ron, may dala po akong isang kaha na sigarilyo. Tapos, after po ng dinner namin lahat, dadaan po ako dun sa, naghanap po ako ng lugar kasi nga nahihiya ako, syempre. Nahihiya ako pero kinakapalan, yung pinapakapal ng kalaban yung mukha ko, alam niyo po yun. Magyosi ka, ganon. Siyempre sabi ni Lord, wag, mga Christian yung kasama mo dyan. Parang ganon. Diba, dalawa po sila. Mga tinig, pastor. Kinig na mga bumubulong-bulong. Tinig ang pakinggan. So, ang nangyari po, yung leader, may isa pong leader doon, may isang leader na sabi niya, Ayumi, saan ka pupunta? Sabi ko, magyoyosi. Tapos sabi niya, halika rito, kapatid. Sabi niya, halika rito. Isang sister po, halika. Sabi niya, okay, tatanungin kita. Gusto mong isurrender to? Kaya sabi niya, akin na yung yosi mo. Gusto mong isurrender to? O gusto mong i-deliver? Sabi niya, gusto mong tanggalin sa buhay mo. Siyempre gusto kong tanggalin kasi meron po akong hika. So yung kahit nag-chase smoker ka, kahit na po hinihika ka na, mamatay-matay ka na, kahit po kahit mamatay-matay ka na, yosi pa rin. Ganun po ako dati. Hindi ko po talaga siya kayang maiwasan. Kasi nga bisyo na po eh. Alipin Bisyo siya. na. Alipin niya. Alipin na, opo. Then, sabi niya ganun, gusto mong iwan to o gusto mong pagpatuloy? Kung gusto mo ipagpatuloy, okay, sige. Bibigay siyempre bagong kain kayo. Yung mga makakarelate po nito yung mga nag-iossi na pag bagong kain, siyempre sarap mag-iossi, di ba? Ayan. Tapos di sabi niya ganun ko, okay, siyempre yung ko, nakakahiya. Ayoko man po. O sige. Siyempre gusto ko kako ihinto. Okay, sige. Tapos pero alam niyo po yung ang sakit, parang nagalit ako dun sa kumuha ng yosi ko. Bakit ikaw ang, parang sa isip-isip ko po bakit ikaw ang kukuha nito? Diba dapat kusa ako bibigay. Oo. Para hindi ko na siya, bakit ikaw ang kukuha nito? Gano'n, diba? Tapos hindi ka sa kinabukasan, meron po dun na sabi niya gano'n, okay, sige, gusto mo talaga. Sabi ko, okay, sige. Pero tahimik po ako nun. Masama yung loob ko kasi hindi po ako nakapag-yosi. Then sabi nung okay na, start na po ulit. Hanggang kinabukasan, sabi niya, kanino tong yosi? Ganon. Sabi ng isang sister, akala ko po sa akin pag-yosihin ako. Parang mag-yosi ka, sige, habang gusto mo, lunukin mo lahat to. Ilagay mo lahat sa baga mo para umahinto ka na. Akala ko po gaganunin ako. So, hindi po pala. So, yung pag-deliver, okay, gusto mo talaga i-deliver. Sabi ko, okay, binalik po sa akin yung yosi. Sige, ito yung yosi. So, dito ka, kasabi mo sa Lord, kung gusto mo talaga, i-deliver mo sa kanya. So, yung yosi po na yun, kung gusto mo ilagay, tinapon po namin yung sa apoy. Ikaw ang nagtapon. Opo, ako po, sarili ko. Binalik niya po sa akin yung yosi. Kung gusto mo talaga i-deliver to, tanggalin mo sa buhay, tinapon niya po sa apoy. Tinapon ko po sa apoy. Ako po mismo, okay, sige. Kung gusto mo talaga, ikaw, tinapon po yun sa apoy. Lahat ng mga mibis, kung sino gusto mo i-deliver na mula sa puso, galing sa puso. Eko, Lord, ayoko na po nito sa buhay ko. Tanggalin mo na po sa... Tinapon ko po kasama yung lighter. Siyempre, set po sila eh. Diba? That's what you call personal decision, Pastor. Oo. So sa iyong Surrender. ayan ang solid, genuine. Yan ang genuine na pag-repair. Oo, kasi una parang tingin niya ang hirap, kinuha niya. Tapos nung binalik niya, siya na mismo ang nagsabing, itatapon ko na to. Doon nag-agree si Lord sa kanya. Oo, may naghanap na repair. Tapos po, alam niyo po, Pastor, yung after ko ma-deliver yon, yung pag-yosi, nakaramdam po ako ng sobrang sakit. Kung para sa sobrang ginanyan po yung sikmura ko na hindi ko maintindihan na sukang-suka talaga ako. Deliverance yan. Opo, talagang sukang-suka ako. Yung sabi ko, parang gusto ko nang umuwi dahil sa sobrang sakit ng sikmura ko. Okay. Hindi ko po talaga matiis, nangingi ako ng gamot. Sabi nilang ganon, normal lang yan, kapatid, kasi isinuko mo kay Lord. Huwag parang naramdaman ko po yung nicotine. Yung nicotine na talagang sukang-suka po ako sa tapos nung pagpunta ko po roon, bumalik po kami sa room na pinagpe-prayan.
bigla, hindi ko na po namalayan na wala na po yung sakit. Wow. Bigla po siyang nawala. Then after po noon, the Sunday, uwian na po. Umuwi po ako sa bahay. Nagtaka yung asawa ko. Nagtaka po yung asawa ko, sabi niya ganun, ba, hindi nagyuyosi to. Sabi niya ganun, hindi nagyuyosi. Yung asawa ko pa nagyuyosi pa po siya, no, hindi pa na po na-deliver. Sabi niya, ba, hindi nagyuyosi. Alam mo po ang ginawa niya, pinagmasdan niya ako, binantayan niya ako, binugaan niya po ako ng ano, ng Usok. apoy. Ano yan, apoy ng usok. Kasi para akala niya maano ko, wala akong react, hindi ko siya, minto, hindi ko po siya iningayan. Hindi ko rin po, kasi puno-puno po ako ng Holy Spirit nung time na yon. Naputput po talaga ako doon sa encounter na yon. Kumbaga parang kalmado ko. Parang kahit anong gawin, lumulutang po talaga ako sa ano. Kumbaga dati di ba lumulutang sa bishop ngayon, lumulutang po ako sa Presensya. Holy Spirit talaga. Sa puspos na puspos. Grabing embracing. Sabi ng asawa ko, ba, ayaw talaga niya, ganun. Nanigiyo siya sa harap ko. Akala niya na maaano ko, pero nagulat po talaga siya na talagang hindi ko po, simula na po nung paglabas po dun sa encounter na yun, pag-uwi ko sa bahay, never ko pong hinanap at hanggang ngayon, hindi isang beses, wala pong lumapat na sigarilyo sa labi ko, sa kamay ko. Diniliver ko po lahat. After po noon, nakita po ng asawa ko na talagang nawala po sa akin noon, nahiya po siya sa akin. Kasi, magkakaw din na niya yung nigarilyo, siya na din po ang nag-surrender ng yosi niya. Habang nagninigarilyo daw siya during, truck driver po kasi siya dito. So, syempre di ba pala, yosi ganyan, bigla na lang daw niya tinapon, ginanyan niya isang kaha na ayoko na nito. Wow. Yun po yung na sa amin ni Lord. Yun. Donation na kami sa church. Yun yung impact, Pastor. Oo, yun yung impact. So ngayon Ito sa kanya. yung pag-repair na niyan, yun yung nakalaya na kayo nung sinabi niyo na Lord, yes to you and no to these vices. So yan na yun. Yung consistency naman na patuloy ng paglago ninyo, paano ninyo pinanatili yung dalawa na mag-asawa? Yung patuloy na paglago. Ano ang inyong after na encounter na yon? So sa encounter na yon, si Lord nag-encounter sa inyo, isang araw nakalaya na kayo, na sabi nyo na sa inyong sarili na nung hindi nyo kaya, ay nakayanan nyo dahil sa lakas ni Lord. Ngayon, nang pagkatapos ninyong ma-encounter na yung kalayaan na yon, paano ninyo, anong ginawa ninyong mag-asawa para patuloy na kayong lumago ng lumago ngayon? Okay po. Kami po lagi, ang ginawa po namin, diretso lang po kami. Kahit po may pagsubok na kaming nararanasan, kahit may away, pero diretso po kami. Every week po, never po kaming, simula po nung na-convert kami, never po kaming umabsent ng mga gawain kay Lord. Tapos pinagseserve nila kami doon na lagi po kami nakikisama dun sa mga, pag may inutos sa amin, punta tayo sa ganun, okay. Lagi po kami nagsiserve at lagi po kami umaattend sa mga, kung ano pong mga daluhan doon, yung mga event or mga, basta po lagi po kami present. Tapos hanggang sa, yung time na po yun, hindi pa po yung mga anak ko, parang nagugulat din sila sa amin. Dahil ngayong buhay po namin dati na lagi kami nagsisigawan, ganyan. Tapos kahit yung mga anak ko din po, nagulat sila na nagbago yung buhay namin mag-asawa. So yung mga anak ko rin po na parang na rin sila na-curious sila kung ano yung nangyari sa amin, bakit naging ganon. Nag-iba. Opo, nag-iba. Tapos yung mga anak ko parang, ay, gusto ko rin maging ganon. Na-curious po sila. Wow, Kaya po yung hindi kailangan pagsabihan ng mga anak, ano? Yung panganay ko po. Kaya Yun po, pala yung panganay mo, grabe, ano? Grabe yung mainit sa praise and worship. Ang tindi yung panganay niyan. Ang ganda pa ng boses. Ngayon, bagong lahat na, panoorin muna natin yung video na to. Panoorin muna natin lahat. Gabi, i-play nga natin, anak, ang video na to. Nasusurprise ako. Hallelujah.
Isang pinagpalang hapon sa iyo, Kuya Marcelo and Sister Ayumi. Salamat sa buhay nyo na patuloy na nagpapagamit sa Panginoon, at salamat din na kayo'y nakilala namin. Nakasama namin ang ilang panahon sa paglilingkod dyan sa Nagoya, Nisha, Japan. At alam ko kayo ay patuloy na sasamahan at iniingatan ng Panginoon sa mga ginagawa nyo ngayon. At alam ko din na palalawakin ng Panginoon ang gawain dyan sa Nisyo. No, sapagkat sabi niya nga sa kanyang salita, kung hindi tayo magsasawa o manghihinawa, tayo ay aani na mabuting bunga na mula sa Diyos. At sinabi niya yan sa Galatians 6:9 na nasabi doon, let us not become weary in doing good, for at the proper time we will reap a harvest if we do not give up. So don't give up. Alam ko may mga pagsubok, alam ko may mga konting dalahin sa buhay, at kasama natin ang Panginoon sapagkat tayo ay mananagumpay, sapagkat ang ating Diyos na pinagtitiwalaan ay mananagumpay. Kaya salamat sa Diyos, and we are excited to see you again. See you soon, no? We are excited na magkita-kita tayo ulit. God bless, bye-bye. Amen! Grabe. Anong masasabi mo? Diyos ko talaga. Salamat, Pastor Elton, Pastora Reyna. Alam niyo po ba yan, parang yung pagdating nila rito, parang kami matatagal na magkakilala. Wow. Parang talagang pinaglapit talaga kami talaga ni Lord na parang kaming matagal lang yung pamilya na talaga. Tsaka grabe itong mag-asawa na to, Pastor. Diyos ko, ewan ko ba. Wala akong masabi sa kabutihan ng puso ng dalawang mag-asawa na yan. Amen. Talagang pinagpala po talaga sila. Hallelujah. Oo. Kami man din, nakita naman namin din yan. Nakita namin, nasaksiyan din namin kung paanong lumalakad sa kalooban ng Diyos ang mag-asawa. At nasaksiyan din namin sa inyo dyan, Ayumi, no, na kayo din, yung sabi mo kanina, hindi naman nawawala yung pagtatalo, di na away. Magkaiba naman yung away sa pagtatalo. Oo, argument lang, di naman away. Kasi magkaiba yung argument tayo. Pero Lang po sa mag-asawa. oo, yun natural yun eh. Oo, pero talagang si Lord ay mabuti. Si Lord ay talagang tapat sa atin. So, yung pag-maintain, yung yung paglago ninyo dyan, ito, kita niyo yung mga picture, yan ang sa church, Oo, tingnan niyo yung mga picture, mga kaabangers. Kita niyo yan, di ba? Yan yung paglago nila. Yan, Pastor May. Hallelujah! Balik ako. Tapos na mag-empake. Panalangin na lang ko nang bibiyahe na kami, Pastor Dong. Napanood ko si Pastor Elton. Pastor Dong. Nakalimutan kong sabihin sa iyo. Okay. Pero alam mo naman, di ba? Anniversary ng ating simbahan sa Nisha, Japan sa last week ng September. Yon. At si Pastor Elton at si Pastora Reyna ay pupunta. Todo na to! Mga kaibigan, mga kapatid, dahil po kay Ayumi, kaya nakapagsimula ang ating Filipino Church. Nung nagkipag-partner sa amin, si Pastor Daniel, ang sabi niya, I am looking for a Filipino partner. Isang pinagpalang hapon sa iyo, Kuya Marcelo. To start a church. Sorry po. Sabi niya, to start a Filipino church in Nisha, Japan. So, ang ginawa namin ni Pastor Dong, kasama ng panganay namin si Jed, pumunta kami to see. Para makita talaga namin ano ang meron dyan. Kaya nagpunta kami at we were being hosted sa Nisyo ng mag-asawang Portuguese. Ang Mrs. ay Japanese. Nakalimutan ko pangalan. Alam, Pastor Alam. Hindi si Alam. Sige. At yung mag-asawa na yan, talagang pinatulog nila kami. Pinag-drive nila kami. Anong pangalan? Red. Hindi po eh. Sorry po, we forgot. Okay. Buti na lang Tagalog sinasabi ko. Yan ang mag-asawa na yan. They hosted us. Sila po ay napaka
pinagpalang mag-asawa, iniwanan nila ang kanilang napakalaking bedroom para sa aming tatlo. Talaga naman pinagpala. Grabe, yeah, kami yung dalawa na yun. Ihanda ng Panginoon ang pagpunta namin ng Japan. And after nun, ay sabi namin kay Pastor Elton at Pastor Arena, sumunod kayo habang kami nandito. Kaya po sila nakasunod. And after nun, ay nagpunta naman si Pastor Ruben at si Pastor Marivic. Yan! At ngayong August, papunta naman si Pastor Red Manga. Kasama ng magkapatid na Monte Hermoso! Yan! At itong mga nag-MC na to, dahil nag-MC sila, abangan mo na rin sila. Yan. Si Sheila ay may kapatid sa Tokyo. Hi ka dyan. Mga kaibigan, mga kapatid, pinagpala tayong lahat. Amen po ba? Wala nang excuse. Isang dating taga-Navotas, binutas ni Lord. If there's a will, there's a way. God made a way. At ipakita natin, Pastor Dong, kung gaano kalayo ang simbahan sa bahay. Ayan. Ipakita mo nga Maganda ang yan, video. Layo. Wala yun, sobra. Ang simbahan. Yan po ang bahay niya. At yan po ang simbahan. Kaya, wala talagang malilate. Hindi ka ba nalilate? Yan po ang simbahan. At Ayan, kami ayan, hanggang doon lang ay ine-extend po nila. Oo, Sa ayan, labas, parang bodega. Pag pumasok ka po ay napakaganda niyan. Oo, pag pumasok ka sa bahay, Talaga ganda. namang silang mag-asawa at yung bahay nila na napakaluwang ng parking ay naging parking ng mga miyembro. Oh, di ba? Napakabait ni Kuya Marcelo. Grabe. Talagang all out ang support nilang mag-asawa Ang taas ng sa gawain participation. ng Panginoon. Ang Amen taas po ba? ng participation nila. Ang sarap maglingkod sa Diyos. Amen. Amen. Ate Ayumi, anong naramdaman mo nung dumating ang mga Pilipino sa dyan sa iyong lugar? Super po na-bless ako dahil sobrang tuwa ng puso ko dahil nasanay po nga ako na ako lang po yung Pilipina mag-isa, tsaka lagi po diba sa mga Brazilian church po talaga ako nagcha-charge. Meron po ako natin na ng mga Pilipino, pero sa Brazil nga po kasi mas nakakaintindi po yung asawa ko. So doon, yung natutunan po ako mag-Portuguese. So kaming dalawa po na kaysa naman po dali ko sa ibang church na Pilipino pero hindi naman po niya maintindihan. So, doon po kami sa Brazilian. Tapos nang dumating na po yung mga Pilipino, sabi ko, thank you Lord! Hindi na po ako nag-iisa. May kasama na po ako. Mga ka-daily life sharing, isipin mo ang nag-iisang Ayumi Sa gitna. pinuntahan ng Diyos sa Nisho, Japan. Hallelujah. Kami po ay kasangkapan lamang. Amen po ba? Yeah, kami At po. nung December, sabi niya, Pastora, hindi ba namin mararamdaman ng Pilipinong Pasko? Sabi ko, wala akong may papadala. Iisa lang ang alam ko na madaling pumunta dyan. Oo. Si Pastora Chacha Del Coro. Ayan! Salamat sa iyo, ate namin. Si Pastora Chacha, sabi namin sa kanya, ate, may assignment ka kay Lord. Saan? Sa Nisho, Japan. Pwede ka bang pumunta? Pero wala akong ibibigay sa iyong pamasahe. Sabi niya, bakit? Nangihingi ba ako sa iyo? Sinungitan ako. Ating-ate nga talaga. At ang sabi niya, ang Diyos ang nagutos, ang Diyos ang magbibigay. Yeah. Pinagpala naman, bago siya nagpunta dyan, may nakaalala sa kanya na ministry partner. Sabi niya, I want to send 5,000 Australian dollars for your mission trip. Oh, What have galing. done? Yung pala, yun na yung para sa Japan. Oh, talaga At ang naman. sabi ni Pastora Chacha, 1 linggo lang ba ako? Hindi, until recall. At ngayon, si Pastora Chacha, bumalik ulit doon. Oh, wow. Magpapabalik-balik. Ganyan kamahal ng Panginoon. pamilya. Alam mo, Pastor Dong, dito ko talaga nakita na may pag may gustong abutin ang Diyos, kahit Oo. nasaan, lupalop ka pa. Oh. Hallelujah. Ayan Aabutin ka ng Panginoon. Amen po ba? Mahal na mahal ng Diyos ang mga Pilipino sa Japan. Mga kaibigan, mga kapatid, napakaraming nangangailangan manggagawa kababayan natin sa Japan. Kaya tayo na, humayo! Huwag nating i-maintain ang pagiging
pagiging Kristiyano. Let's go! Amen? At nandito na si Pastor Hadasa, Pastor Dong. Yes. Ready na ang aming bagahe. Patuloy na naman kaming mangingisda, maganghatulunga ng bariyana ng malalim. Ipanalangin niyo po kami lahat bago niyo ipagpatuloy ang inyong ginagawa. So, Papunta po kami sa Ethiopia. Salamat po. Lord, salamat po sa iyong pag-iingat, sa iyong pangunguna, sa iyong pagsama, sa iyong pagliligtas. Lord, sa ngalan ni Jesus, ang iyong biyaya, ang iyong grasya ay mag-umapaw sa kanila, at ang iyong mga guardian angels, ministering angels ay patuloy na sumakanila, Lord. Kasama nila para mag-minister. At higit sa lahat, O God, Holy Spirit, continue to fill them with your mighty presence. Let your very word be known to them in the name of Jesus Christ. Father God, continue to cover them, Lord, with your grace and mercy. Patuloy, Lord, to fill them with might and strength. In the name of Jesus, we do not even allow sickness. We do not allow even disease. In Jesus' name. As you said in your word, I will remove sickness in your midst. Lord God, I claim that, and I believe your word, Lord, will always be with them. Lord, thank you, Lord. Thank you, Holy Spirit. Thank you for blessing them so that they can be a blessing to others. Lord, save them from evil one. But Lord, let your kingdom come. Let your will be done on earth, in Ethiopia, as it is in heaven. In Jesus' name. Amen. Amen. Praise God. Sa daily life sharing, abangan ninyo ang mga Ethiopian people magpapatotoo sa daily life sharing. Real life. Real talk. Real people. Ah. Ituloy niya na po ang inyong sinunod. Ingat po kayo sa biyahe, Pastora. Bye-bye, Daddy. Ingat po kayo, Pastora Das. Bye-bye, bye-bye. My love will see you through. Oh, yan, ginagawa ni Lord. Oh, tingnan mo, pag puro tayo damdamin may di na nasasaktan. Mahirap man. Hindi pa rin ito titigil man. Tuloy ang buhay, tuloy ang purpose. Real life. Real life, real talk, real you. Alright, balik tayo. Grabe to. At todo na to. So, Todo na to, Pastor. oo. May 15 minutes pa tayo. Okay. So, ngayon, gusto kong marinig sa iyo mula sa iyo, Sister Ami, ang mga mensahe mo. Sige, 5 minutes o mensahe mo sa mga kababayan, kausapin mo sila. So, sa mensaheng binigay ng Diyos sa iyo, nang sa gayon sila naman ay mahimok na magpakilala si Lord sa kanila pag sila ay naniwala at nanampalataya. Amen. And meron po akong message sa inyong lahat, sa mga nanonood po, at sa mga hindi pa, yung magtitiwala sa Panginoon, yung mga hindi pa nakakilala sa Panginoon. Ito lang po yung message ko po sa inyo sa Isaías. Sa Portuguese, Isaías po ang tawag ito. Isaiah 41:10. Etong ang sinabi po sa lahat po ng naranasan ko na mga pagsubok, at kung meron man po akong pagsubok na mararanasan pa, hindi po ako, alam ko na po, hindi po ako tatakbo sa mga, kung sino man kasi, di ba, mahirap po magtiwala. Alam po natin yan, pero ibigay po natin ang tiwala natin, buong tiwala natin sa Panginoon. Dahil wala po tayong matatakbuhan.
Di ba sabi sa huli, wala kang matatapok, kundi ang Diyos lang ang tatawagin mo sa huli. Kaya wag mong ihuli ang Panginoon sa buhay mo. Unahin po natin ang Panginoon sa buhay natin. Dahil siya po ang may gawa ng lahat at siya po lang ang may kakayan gawin ang lahat. Dahil siya po ang lumikha sa atin. Wala na pong iba. Amen? Ito ang sabi po dito sa Isaiah 41:10. Sa iyo ako, huwag kang matakot. Ako ang iyong Diyos. Hindi ka dapat mangamba. Papalakasin kita at tutulungan, iingatan at ililigtas. Ito po ang pinangaawakan kong salita kapag ako po ay nanghihina, kapag po tayo nakakaranas ng panghina, yung akala natin na wala na po tayong matatakbuhan, akala po natin na wala na tayong pag-asa, wala na tayong pag-asa dito sa mundo, wala na tayong lalabasan. Yung problema natin na kala natin na wala ng kalutasan, kay Lord lang po tayo lumapit. Tsaka, ito po yung lagi nating tatandaan na nandito ang Panginoon na handa tayong yakapin dahil po kahit kailan hindi niya po tayo pababayaan, basta tumawag ka lang sa Kanya ng iyong buong puso. Hindi po yung tatawag ka lang sa Kanya pag may problema. Pag okay na yung problema mo, makakalimutan mo na siya. Hanapin po natin siya ng ating buong puso at silbihan po natin siya ng ating buong puso at ng ating buong buhay. 'Di ba? Hindi po, wag po natin siyang sa madaling salita, wag po nating gawing panakit-butas ang Panginoon sa buhay natin. Ako po ay taga Nabotas pero hindi ko po ginawang panakit-butas ang Panginoon. 'Di ba? Nung nakilala ko na po siya, ibinigay ko po lahat, isinuko ko po ang buhay ko sa Kanya. Simula po nung ginawa ko yon, binago po ng Panginoon yung buhay ko. Binago niya lahat, tinanggal niya yung pag-alala ko, tinanggal niya yung takot ko, tinanggal niya lahat. Siyempre ang problema, hindi naman po mawawala yan eh. Ang sabi nga din po sa Biblia, hindi ibibigay sa'yo, hindi ka bibigyan ng Panginoon ng pagsubok kung hindi mo kakayanin. Bakit binibigay ng Panginoon po yan sa atin? Dahil alam niya kakayanin niya. Meron po mga tao na hindi kinakaya. Bakit po? Kasi wala sa kanila si Lord. Hindi nila kilala ang Panginoon. Dahil ang Panginoon ay napakabuti at napakatapat. Siya po ang nag-iisang napakakapangyarihan. Siya ang hari ng hari, ang Diyos ng Diyos. Siya po ang lahat. Siya po ang lahat. Di ba, ang sabi nga din po sa Biblia, alam niya po kung ilan ang hibla ng buhok natin. Sino pong nakakaalam niyan? Sino pong nakakabilang ng buhok natin? Sino po ang nakakabilang ng lupa, ng buhangin? Diyos lang po. Wala na pong iba. Kaya, bago pa natin isipin, bago pa natin banggit, alam na po ng Diyos kung ano po yung kailangan natin. Pero, kailangan po natin yan na banggitin sa Kanya. Katulad po ng kasi ang Diyos Ama, siya po ang tatay natin, ang Ama natin sa langit. Bago pa po natin yan, alam niya na po, kaya sabi, alam niya na yung kailangan na, alam naman ng Diyos, di ba meron pong nagtatanong, alam naman ng Diyos ng kailangan ko, bakit kailangan ko pang hingi sa Kanya, bakit hindi niya na lang ibigay? Hindi po ganon. Kasi, ang pagbibigay po, katulad niyan tayo mga tatay, ikaw, magulang ka, pasawa yung anak mo, alam mo ikakapahamak ng anak mo, bibigyan mo po ba? Halimbawa, sasabihin niya na, tatay, kasi sobrang mahal mo yung anak mo, tatay, pengi ako ng baril dyan, pengi ako ng baril, kasi bibigay mo po, alam mo mapapahamak yung anak mo, alam mo makakapatid, bibigay mo po ba yon? Ganon din po ang ating Amang nasa langit. Di ba? Alam niya, meron tayong hinihingi na hindi niya binibigay na makakasama sa atin. Bakit? Alam niya po kasi na makakasama sa atin. Kaya po hindi niya po ibinibigay. Bakit humihingi naman ako kay Lord, bakit hindi niya ibinibigay? Kasi nga po, hindi po kalooban ng Panginoon yung hinihingi po natin. Siyempre kapag binigay ng Papa, halimbawa, di ba, Lord, halimbawa tatay na,
tay, pengi ako ng pengi ako ng barya kasi bibigay ko dun sa pulubi kasi nagugutom. Alam po ni Lord na nagugutom yun. Okay, sige, ibibigay niya. Basta po alam ng Panginoon na makakabuti sa atin, hindi po magdadalawang isip ang Panginoon na ibigay po sa atin kung anong gusto natin. Katulad po ng sinabi ko sa kanina, kung sino ang humingi, pero depende din po sa hinihingi natin. Dahil alam ng Diyos ang puso natin kung talagang tapat ka sa Kanya. Kaya nga sabi din po sa Biblia na huwag po tayong papadaya. Dahil alam po ni Lord kung dinadaya lang natin siya o kung totoo tayo sa Kanya. Kaya bawat luha, ikaw, kung meron kang sincere na tapat kang lumuluha, tapat kang magsisisi sa Panginoon, sa harap, iiyak ka sa Kanyang paanan. Alam niya po, bawat luhang pumapatak sa mata mo, sa mata natin, alam niya po yan na ikaw ay tapat na nagsasabi sa Kanya ng totoo. Tatanggalin po natin ang ating mga maskara sa harapan ng Diyos. Dahil alam po ng Diyos, lahat kilala niya po tayo simula ka, ingru-ingruan ng atin, hanggang sa anit-anitan ng ulo natin, kilala niya po tayo. Kaya ang sinasabi nga, magsinungaling na tayo sa mga magulang natin, sa mga kapitbahay na kahit sino pang karaga, wag lang po sa Diyos dahil alam po ng Diyos lahat yan. Lahat ng ginagawa natin, kahit anong tago mo, alam po ng Diyos yan at kilala ng Diyos ang puso mo kung meron kang pusong tapat na ibibigay sa Kanya. So, ang sabi po rito, ang sabi po ni Lord dito sa number 1, ako ay sumasa iyo. Ito po yung lahat na iniisip ko na lagi kong, pag ako nang papanghinaan ng loob, pag yung parang gusto ko nang sumuko, parang gusto ko nang give up, pag nahihirapan po ako, lagi ko po itong nilalagay sa puso ko dahil alam ko na may purpose si Lord kung bakit niya ako dinala rito sa sitwasyon na ito. May purpose si Lord sa akin na kaya binibigay niya sa akin to dahil alam niyang kakayanin ko. Unang-una, hindi niya bibigay sa akin to kundi niya alam na malakas ang loob ko. Na kaya ko nga lagpasan lahat ng ito. Kaya yung mga okay na yun. Naranasan ko na po yun. Ngayon, eto naman ako na binibigay niya sa akin dahil alam niya magagampanan ko to. Alam niya na alam ko na hindi niya ako iiwan. Ako'y sumasa iyo. Hindi kita iiwan. Kasama mo siya sa bawat sitwasyon. Ayan, hindi lang po ako ito para din po sa mga nanonood at sa mga tao po nawawala ng pag-asa sa buhay, yung mga tao po nangihina sa mga problema, maraming problema po na nararanasan. Kapit lang po kayo kay Lord. Hanapin niyo po si Lord sa buhay niyo. Kasi kung wala po kayong Lord, kung hindi niyo po siya makikilala, mapanghihinaan po talaga tayo ng loob. Pero kapag nakilala niyo po ang Diyos, nilagay niyo po, inunaw niyo po sa buhay niyo. Hindi po niya, subok ko na po lahat to. Kaya po, nandito ako ngayon sa sitwasyon ko ngayon na to. Na hindi ako sumusuko na kahit anong hirap ko sa buhay ko. Talagang maglilingkod ako. Kapag ako po nangihina, pupunta lang po ako sa kwarto. Nasa Bible din po yan na kapag ikaw nangihina, magdasal ka, pumunta ka po ng kwarto. Ang payo ko po sa inyo, na pumunta po kayo sa kwarto nyo, lumuhod po kayo doon, umiyak po kayo kay Lord. Kasi kasama nyo po kahit saan po kayo pumunta, kahit saan sulok ng bahay nyo, nandun po at mararamdaman nyo po yung presensya niya na kayong dalawa lang po doon. Sabihin mo po sa Kanya ang mga sikreto nyo. Hindi po sa kapitbahay nyo, sa kaibigan nyo, hindi nyo po doon sa kanila isasabihin ang sikreto nyo. Kay Lord nyo po sabihin ang sikreto nyo na kahit si Lord po hindi po natin nakikita. Pero mararamdaman po natin yan. Makikita mo po nandun siya. Mararamdaman po natin yung presensya niya na nandun kung nasaan ka sa kwarto. Yan po yung madalas kong ginagawa kapag nag-iisa po ako, yung wala po akong matakbuhan. Si Lord kasi alam ko po na siya lang talaga ang makakatulong sa kahit anong problema ko. Nagpipray lang po ako, magugulat ka na lang po, meron siyang gagawin. Amen. Na magugulat tayo, na hindi natin inaakala, hindi natin mai-imagine. Parang sabi ko, grabe talagang, magugulat ka po talaga sa mga resulta na gagawin niya, sa mga prayer na hinihingi mo sa Kanya.
Yung ini-imagine mo, yung iniisip mo na yun lang, pero may iba po ang plano ni Lord kapag yung plano mo na maliit, pero ang plano po ni Lord na sa buhay natin napakalaki po, basta sa Kanya ka lang lalapit. Then sa number 2 po, ang sabi niya rito, ako ang Diyos, siya ang iyong tagapag-alaga, gabay, at tagapagtanggol. Yan po ang ating Panginoong Yesus. At papalakasin kita. Yan din po ang sinasabi niya sa akin. Kaya pinapalakas niya ako kapag ako nanghihina. Bibigyan kanya ng lakas pag ikaw ay nanghihina. Yan po ang pinangangatawan. Ayan po ang daladala ko sa puso ko. At sabi niya po dito sa akin, natutulungan kita. So, lagi niya po akong tinutulungan, binibigyan niya ako, yung tulong ginagamit niya ibang tao para tumulong sa akin. Kasi ako lang din po mag-isa, hindi pa po ako ganun kabihasa sa mga gawain ito. Bago lang po ako. Hindi po ako ganun ka-veterana sa mga ganitong gawain. So, sabi ko, Lord, kailangan ko ng makakatulong. Tinutulungan pa ako. Nagdadala siya ng mga tao para tumulong sa akin. Maraming salamat po sa mga tao na yon. And then, aalalayan kita ng matuwid ng kanang kamay. So, kapag ako po na babagsak na ako, yung kamay niya po niya, inaangat po niya ako. Kasi pag tayo, di ba, merong tao na bagsak ka na lalo ka pa binabagsak. Pero ang Panginoon hindi po. Gagawin niya, hindi ka rito anak, ibibigay niya sa iyo yung kanang kamay niya at iaahon ka niya kung saan ka man lumulubog. Kukunin ka niya, iaangat ka niya. Di ba ang sabi, mga tao binabagsak, pero ang Panginoon, binababa ka ng mga tao, pero ang Panginoon itataas ka. Ganyan po ang ating Panginoong Diyos. Iingatan ka, susuportahan ka niya sa pamamagitan ng kanyang makapangyarihang kamay. Yan po ang mga pinangahawakan ko sa buhay ko. Kaya kung bakit po sa mga iba na nagtatanong kung bakit eto, atibay pa rin ako, nakatayo pa rin ako, dahil po yan sa ating, unang-una po sa salita ng Diyos. Salita ng Diyos sa ating Panginoong makapangyarihan. Sa Kanya po tayo kakapit, hindi sa kung sino, kung kanino lang. Dahil ang Diyos po ang mag-aalis sa atin kung saan man tayo na nalulubog. Siya po ang mag-aahon sa atin. Kumbaga parang sa kumunoy, siya po ang mag-aahon sa atin dyan. Napakabuti po ng Panginoon. Tinataas ko ang Panginoon talaga sa buhay. Talagang napakabuti ng Panginoon sa buhay ko. Kung wala po ang Diyos sa buhay ko, hindi ko na po alam kung nasaan ako ngayon. Hindi ko na po talaga alam. Siguro wala na rin po ako dito sa mundo. Kaya napakabuti, pinupuri ko, pinasasalamatan ko ang ating Diyos na buhay. Amen. Buhay po talaga ang ating Panginoon. Ayun. So mga kabangers, napakaganda ng testimony ng ating kapatid ni si Ate Ayumi. And from Embrace Your Calling, patungo doon sa kung paano ni-repair ng Lord at doon sa growth na nakita natin na Amen. from TNT, yung tago ng tago, ngayon tunay na naglilingkod sa Diyos. Di ba? Sabi nga, ito yung napakagandang journey na nakita natin sa buhay ni Ate Ayumi, no? Na kumbaga may pag-asa palagi na kahit na yung pinakamatinding bigat na yung matinding masalimuot na sitwasyon ng buhay natin, makikita natin kung paano kikilos ang Diyos at Amen. gagawin yung purpose niya sa buhay natin. Yes. So, Pastor Dong. Sabi niya kanina, parang baguhan siya, pero pag mag-share, parang ayaw nang tumigil. Tama po, Pastor. At namamangha lahat ng ating manunood, Pastor. Puro amen eh. Di ba? Sa comment section. Oo, di ba? Parang baguhan siya, hindi siya bihasa. Tama. Oo, pero pag nagsalita, hindi niya alam na ang kanyang sinasabi ay galing sa Diyos. Grabe, Sabi amen. kanina, di ba, sa Matthew 6, kapag ikaw ay lihim, na lumalapit sa Kanya, lihim na talagang tumadalangin sa Kanya at punta ka sa iyong pinto na Diyos lang ang nakakaalam at Siya ang nagbibigay gantimpala sa lihim mong ginagawa. Grabe, praise Diba? God. Ihahayag. Oo, di man hayag sa tao, pero kitang-kita ka ni Lord. Kasi ang audience mo dito, una ay si Lord. Kaya ang blessing, location is one thing. Ang blessing ay si Lord mismo ang iyong safest place. Amen. Oo. Thank you, Pastor Kaya, Dong. balikan natin ng unti-unti lang na ang word ng Panginoon sa Romans 15, di ba? Opo, Pastor. Binanggit ko kanina eh. Apo, nasulat po Oh, dito. nasulat dyan. Ano sabi dyan? Ayan, sabi Oh. dito. Ayan.
Sa Romans 15 verse 4, di ba? Wala na, lumampas na. Huwag niya kayo mag-alala. Sabi doon, Romans 15 verse 4, ano nyo nga na, ilagay nyo nga dyan. Ayan, Romans 15 verse 4, ang sabi doon na yung kasulatan, yung kasulatan ay masasabi nating na isulat yon nung una upang sa ikatututo natin. Oo, sa ikatututo natin. Upang sa pamamagitan ng mga pagtitiis, may pagtitiis talaga eh. Nararanasan talaga, Oo, Pastor. at sa pagpapalakas ng loob mula sa salita ng Diyos. Yun pala yun, Pastor. Oo, kasi sabi ng Ephesians, 1 John 5 yan eh, na kapag ang panalangin natin ay galing sa kalooban ng Diyos, doon naman tayo nakakita ng pag-asa. Oo, ganun yan. Mga kaabangers, yan ang pag-asa. Magkaroon tayo ng pag-asa. O, kaya nung si Ayumi, nung pag-asa niya si Lord, talaga namang binuhat siya ni Lord. Alam mo paano siya binuhat? O, baka... Paano siya binuhat? Paano, Pastor? Binigyan siya ng mapangasawa. Ayun, nakita ko po yung Pastor. Oh, binigyan siya ng ay, Diyos ko, ang galing. Bigyan ko mga pastors na mababait. Oo. Binigyan ng mga kasamang pastor, mga Brazilian malalambing. Oo. Kayo din po, pastor, binigay po kayo sa akin. Oh, yan o, di ba? Oh, grabe nga. Kaya nga, package nga ito eh. Wala nang may dahil. Kasi ang lahat ng dahilan na yan, ba't pinadala ang mga tao sa paligid niya? Kasi gusto talaga ni Lord abutin ang mga Pilipino. Amen. Wala nang iba. Kasi ang Diyos, bakit ang Diyos bumaba sa Israel? Kasi narinig ng Diyos ang hiyak ng mga tao. Kaya pinadala si Moses. Narinig ng Diyos ang damdamin ng mga tao dyan na may kulang sila. Kaya pinadala si Ayumi. Alam mo, one Moses lang. Pinadala yung 3 milyon na umiiyak sa Diyos. Kaya nga ang dahilan, kaya ang Diyos bumababa sa piling natin dahil sa kanyang purpose. Amen. Wala nang iba. Sa purpose ni Lord. Kaya pasok tayo mga kaabangar sa purpose ni Lord. Huwag tayong lumabas doon. Dahil nandoon ang kanyang pag-iingat, pag-asa, may pagtitiis man. Pero siya ang nagsabing, bibigyan ko kayo ng lakas upang mapagtagumpayan lahat ng yan. Amen. So, manalangin tayo. Salamat sa iyo, Sir Ayumi, anak. Salamat sa buhay mo. Kasi mula nang tumugon ka, mula nang sinabihan mo, yes Lord, yes to your will and not to the will of my own, but yes to your will. Kaya naman nung sinabi mo, ayoko na ng vision to, kaya agad-agad pinalaya ka ni Lord. Ganon din, nakita ng asawa mo, lumaya din sila. Gayon din ang mga anak mo, curious sa inyong pagbabago, kaya yung mga anak nyo ay sumama sa inyo. Kaya ang umpisa ng revival ay nagsimula sa pagbabago mo mismo. Amen. O, wala sa iba. Nasa feeling mo, ikaw mismo ang sagot mismo. Ikaw mismo ang sagot ng pagbabago. Oo, kaya ikaw mismo. O, yan. Ikaw mismo. Masasabi po ba magpasalamat? Sige. O, sige. Magpasalamat lang po ako sa kay Pastor Daniel po. I-Portuguese ko po, baka pumapanood niya rito, may pagpapanood sa kanya. I-Portuguese ko lang po. Yeah, sige. Pastor Daniel, muito obrigado através da sua vida. Eu estou aqui, tá servindo a casa do Senhor, porque é o Senhor que ensinou muito pelo palavra, através da palavra. Muito obrigado como pai na minha vida. Muito obrigado, pastor. Por causa do pastor, eu tô aqui, tá servindo a casa do Senhor, tá alcançando muitos filipinos na nossa vida. Quem não conhece todo o Jesus Cristo, para alcançar
ao Senhor Cristo, para conhecer o Senhor Cristo através do Senhor, através do pastor Daniel. Estou aqui te servindo, Senhor. Muito obrigado, pastor. Sua vida abençoa, sua vida, sua família, pastora Saeco. Muito obrigado, família do Boas Novas. Muito obrigado, gente. Tá me ajudando no Ministério de Filipino. Deus abençoe para todos. Ayan. Maraming salamat po, Pastor Dong, sa buhay niyo dalawa ni Pastora na binigay po sa kayo sa akin ng Panginoon. Dahil kundi rin po dahil sa inyo, hindi ko po ito mauumpisahan na pumunta po kayo rito para po makilala ako. Maraming salamat po. Pagpalain po kayo ng ating mahal na Panginoon na gabayan po at palakasin pa po kayo ng Panginoon para po kayo po ay maraming matulungan ng mga taong katulad ko at abutin po ang bawat sulok kung saan po may Pilipino na nangangailang mga hindi nakakilala sa ating Panginoong Jesus na maaabot po at gagamitin po kayo ang bawat miyembro ng mga simbahan na The Hub Christ. Maraming salamat po sa inyong lahat. Pastora Marivic, Pastor Ruben, Pastor Elton, Pastora Reyna, and especially kay Pastora Chacha na talagang bumabiyahe po rito kahit siya po ay sa Sydney, Australia po nakatira. Maraming salamat sa buhay mo, Pastora Cha. I love you so much. Kay mga pastor, mahal na mahal po namin kayong mag-asawa. Maraming salamat po. Buong puso ko po kayong pasasalamatan sa buhay ko dahil kayo po ay ginamit ng Panginoon na para po ay makarating ako dito na tayo po ay magsasama pa hanggang sa ating kabilang buhay na pagsisilbihan natin ng ating Panginoon. Amen. Amen. Maraming salamat po. Salamat, Sister Ayumi, at salamat kay Pastor Daniel. Amen. At syempre, salamat sa inyong dalawa. Salamat, Pastor. Yes, maraming salamat po. Oo. Sila bukas ang ating gigisahin. Sila bukas ang ating guest. At salamat sa Diyos sa inyong dalawa at pagpalain tayong lahat ng Panginoon dahil sa purpose niya. So tayo po'y manalangin. Panginoon, salamat po sa dakila mong layunin at salamat din, Lord, sa pagpapala mo sa social media na ito. Salamat, Lord, sa aming bansa. Pagpalain mo ang aming presidente, ang aming mga senador, congressman, Lord, ang aming gobernador, mayor, lahat ng mga kagawad, barangay captain, Lord, let your righteousness, Lord, be known into our midst. Be known, O God, to all people, O Lord, that they may know, O God, your will, Lord. O Father God, I pray your righteousness. Because you said in Proverbs chapter 10, verse 6, that the righteous is on the head. Righteousness is on the heads of your people. And in the name of Jesus, let that righteousness be revealed in our midst. Thank you for blessing us, Lord. Thank you, Lord, sa pagpapala mo sa buhay ng mga nakikinig, nanonood. Sa pangalan ni Jesus, lahat magsabi ng Amen. Bye-bye. Diba, dito lang sa Daily Life Shake! Real life, real people! Yeah! God bless everyone. Thank you po.